Puspusan na ang paghahanda ng COMELEC para tiyakin walang aberya at maasahan ng mga automated counting machine na gagamitin sa midterm elections. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Mahigit isang buwan bago ang May midterm elections, nag-walkthrough ang COMELEC sa ginagawang pre-election logic and accuracy tests o pre-LAT ng mga automated counting machines sa Biñan, Laguna. Ang pre-LAT ay ang masusing pagsusuri sa hardware at software components ng mga makina, kabilang ang source codes, modems, security keys, ballots at printers. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, 94,000 out of 110,000 commissioned ACMs ang ide-deploy ng komisyon mula April 4 para sa mga far-flung areas at April 20 naman sa ibang parte ng bansa. Ang natitirang 16,000 magsisilbi raw contingency machines sakaling may mga lugar na masyadong malaki ang voting population. Bukod pa riyan, magde-deploy rin ng 7,000 Starlink units para sa mga lugar na may problema sa telecom connections. Ang deployment natin magsisimula po April 20 para sa buong bansa ng balota at saka po ng mga machine. Kinakailangan na andyan po yan at dapat at all costs lahat ng balota at lahat ng makina ay dumating on or before May 5. Dagdag ni Garcia, mahalaga ang pre-LAT para matiyak na walang aberya sa mga makina sa araw ng halalan. Sinasamantala pa namin yung mahigit 2 linggo na naandito pa ang lahat ng gamit upang ma-counter-check. Mahirap po kasi kung nakadeploy na. Ilan raw sa madalas na problemang natuklasan sa pre-LAT ay may kaugnayan sa hindi pagtutugma ng mga makina at storing device. Gayunman, tiniyak ng COMELEC na handa silang tugunan ang mga ganitong issue para maayos na makarating ang mga ACM at balota sa mga polling precinct bago mag-May 5. Isinasagawa rin sa Biñan Warehouse ang stress tests para sa mga USB at storing devices. Sunod na ininspeksyon ang warehouse sa Santa Rosa, kung saan isinisafekeep ang official ballots na nakatakda ng i-deploy. 18 million ballots ang subject for verification, ayon kay Garcia. Again, ang hope namin makapag-verify kami ng at least 1.2 to 1.3 million isang araw para matapos makumpleto po yan. Dadaan din ang mga ACM sa pagsusuri ng Technical Evaluation Committee o TEC sa pamumuno ng Department of Science and Technology. Kapag naaprubahan, ito ay kukumpirmahin ng TEC at isi-certify para sa deployment. Inaasahan ng COMELEC na makukumpleto ang TEC certification sa loob ng linggong ito. Sa pamamagitan ng pre-LAT at iba pang inspeksyon, sinisiguro ng COMELEC na magiging ligtas at walang aberya ang mga kagamitan nito sa darating na halalan. At sa mga susunod na araw, inaasahang mas titindi pa ang pagsusuri ng ahensya upang matiyak na magiging maayos ang botohan ngayong darating na Mayo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.